Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Kami ngayon ay papunta sa pangalawang Centennial Old Tree. Ito yung part 2 video ng ating video kahapon. At bago tayo magpatuloy, shout out sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon at sa bago pa lamang nakapagbukas ng aking channel. Huwag kalimutan i-click ang red button na subscribers button para palagi kayong updated sa mga uploads. Okay, at ang ating puntahan ngayon ay isang napakalaki at napakatandang punong kahoy. Hindi natin alam ang pangalan ng kahoy na ito. Kasi kakaibang kahoy, kahit ang mga kasama ko rito ay hindi nila alam ang pangalan ng kahoy na ito. At ang pinagtakan nila ay merong parang bulsa. Parang malaking butas sa gilid ng kahoy. Kaya pwedeng may naghukay noon, kaya nagkaroon ng parang bulsa or pocket mismo sa gilid ng kahoy. At pwede rin na natural lang siya na nagkaroon ng ganyan dahil sa palaging pag-ulan at pagbabagyo. Pero ganun pa man, dahil sa old tree yan at Centennial ay talagang marker yan. Kasi dito nagtuturo yung ating mga locator at dowsing at pendulum. Ito yung tinuturo nung isang araw, ang kahoy sa baba. Kaya pwedeng meron dito. Kaya atin sipat-sipatin ang mga kapaligiran, ang palibot. Oh. Pwedeng may mga chamber dyan na hindi natin napansin. Sa mga punong kahoy na Centennial, meron talaga yan kaharap na mga bato na ginawang marker. Ay may hugis na bato na kakaiba sa tapat ng mga old tree. Kapag merong ganyan, at tulad dito, merong itong nasa harap na isang malapad at makinis na bato at kakaiba sa lahat ng bato dyan. Mamaya matamaan niya ng camera, kaya i-detect din natin yon, kasi baka simento lang yon, baka simento, at alam naman natin kapag simento sa bundok ay pwedeng may laman yan na ginto. Okay, ito na yung puno. Sa ugat pa lang pwedeng gawing furnitures. Talagang Centennial siya. Merong makinis na bato sa unahan nito, hindi lang natamaan ng camera. Pero mamaya sa bandang dulo ay atin i-detect ang bato na yun. Baka may laman. Ito yung pocket, yung malaking butas na sinabi nila. So ang aking teorya dyan ay pwedeng may naghukay noon. Yun no, yung sa likod ni Surigao-san Jr. Yun, malapad yun na bato, maputi, makinis. At sa tapat mismo ng Centennial Old Tree. At sa may gilid niya, napansin niyo yung parang hugis puso na butas. Pwedeng marker yun. Ayan o. Hugis puso yan. At butas yan. Ito naman sa ilalim nito, merong parang hugis puso na bato yan o. Kaya atin din yan i-detect, baka may laman ang bato. Sobrang laking kahoy talaga to. Ito yung mga masasabi mo talaga ng mga Centennial trees. Hindi ganong mapansin na heart-shaped rock, pero may pagkahugis puso siya. Kaya pwedeng may treasure under sa kahoy na ito. Kaya ito si Pendulum Man. Tinitingnan niya kung merong detection. Merong nasagap na aura pero hindi sa kahoy. Hindi sa kahoy na ito. Papunta pa rin doon sa baba. At sa baba meron na namang isa na namang Centennial Old Tree
Nakahilira kasi itong tatlong kahoy galing sa balite, pababa, ito yung gitna na kahoy. At sa unahan nito ay mayroon na namang isang centennial old tree. Kaya kung kayo'y walang mga kagamitan diyan mga katiyats, ay pwede kayong tumawag sa Bourbon Electronica kay Roniel Bourbon at mag-inquire kayo kung anong kaya sa budget nyo. Sabihin nyo lang ang kaya ng inyong bulsa na budget. At hanapan kayo ni Roniel ng magandang gamit. Okay, galing sa presyo na 12,000 ay meron nang mabibili doon. 12,000 pataas na mga metal detectors. Sa scanners naman, from 160,000 hanggang 2 million mga magagandang scanners. Okay, so tapos na si pendulum. Ngayon natin din subukan ito ng dowsing kung pareho ba ang ituturo nito. Kasi ang pendulum malayo yung tinuturo doon sa baba. Meron na namang isang old tree doon. Naka-straight kasi ang posisyon nitong tatlo. At yung baliti tree kahapon na parang bahay ni Tarzan ay nasa tuktok yun ng bundok. Ito yung kalagitnaan at meron pang isa doon sa baba. Kaya divine rod tayo. Itong divine rod kasi kapag sinuwerte kayo at napasukan ang inyong dowsing rod ng divine spirit or mga spirit ng treasure hunters, ay pwedeng magtuturo talaga yan. Kasi divine rod. Practice lang kayo sa mga dowsing rod. Meron pa akong isang dowsing rod na hindi na i-raffle. Pipili pa ako ng isang maswerte sa Art Lover Millennial Channel. Okay, at tulungan niyo akong lalaki ang ating subscribers. Mas maraming subscribers ay merong revenue, at kapag may revenue ay pwede tayong makaparapol ng mas marami. Mas marami, instead na 5 sa bawat raffle ay gawin nating 10 kung madoble ang ating bilang ng subscribers. Kaya saan ba kayo hahanap ng channel na magbibigay ng dowsing, di ba? At hindi masayang ang inyong oras sa panonood. Hindi lang meron kayong mapulot na kunting lessons sa treasure hunting, kundi baka mapili kayo na magkaroon ng mga tokens na kagaya nito, dowsing rod. Ito, detect natin itong hugis puso na bato dyan. Hindi gaanong mahalata na heart, pero may pagka-heart shape siya sa personal. Palagay ko meron talagang naghukay dito kasi medyo malalim eh. Di natin tiyak, baka recovery or naghukay lang and then walang nakuha. Pero maganda kasi ito na na posisyon ng puno kasi nasa harap niya yung malapad at makinis na bato na parang semento. Yun, magandang counter sign na yun. At i-detect natin yun ngayon pagkatapos dito. Kaya ito ang laking ugat niyan. At sa mga gusto nga palang magpa-detect at magpa-analyze at magpa-locate ng inyong mga treasure site, ay pwede tayo dito lang sa Caraga hanggang Surigao del Sur. Yun lang, at yun lang ang kaya natin maabot sa ngayon. Okay, pero kung
meron tayong magandang budget, pwede tayong makarating sa malalayo. Pero sa ngayon, Surigao del Sur, pwedeng Dinagat Island, dyan hanggang dyan, Siargao and Socorro. Dito lang talaga sa Surigao del Norte at Surigao del Sur at sa Caraga. Okay, konti lang ang hinihiling ng team ko na tinatawag na mobilization fee. Hindi kagaya ng naririnig nyo na malalaking kantidad. Panggasolina lang, pangkain, and of course, pocket money ng bawat isa. At least sa pag-uwi ay parang meron kang isang araw na sahod. Yun lang. Kasi lahat naman tayo may trabaho. Pero hindi talaga, hindi malaking halaga. Yan ay katamtaman lang. Kasi tulong-tulong lang naman tayo. Okay, pag may makakuha, magbigay tayo ng konti sa mga nangangailangan. Ganyan lang. Tulong-tulong lang, mga ka-TH. Okay, so eto na. Detect na natin itong malapad na bato at makinis. Kakaiba kasi siya. Sa lahat ng bato diyan, alam nyo naman yung mga igang na bato, di ba? Mga yan, jagged, rough, maraming butas-butas, maraming biyak-biyak. Pero ang bato rito, para siyang semento. Kakaiba talaga siya. Okay, so malapit na tayong matapos sa pag-detect at negative ang detection for gold. Hindi gold ang meron, minerals lamang. Kaya kami ay patuloy sa baba. Meron pang isang centennial old tree sa baba nito at baka doon tayo makajakpat, mga ka-TH. Hanggang sa muli, maraming salamat at ingat kayong lahat.